Good day mga kahugot, another day, another vlog. This is Papa Hugot and ngayon magluluto tayo ng gisadong canton and bihon na may konting lahok. Ano? Konting lahok ba yan? Pero mamaya makikita nyo ang tunay na sarap. Wala sa magic sarap sa Papa Hugot nilang malalasap. Anyway, unahin nating maggisa ngayon ng ating mga lahok. Ano? Dahil nga medyo marami ang tubig, kailangan po natin natanggalin yung tubig para ating malagyan siya ng mantika. At ayan na nga, habang nagpapainit po na ayo, lalagyan po natin yan ng mantika habang minekos-mekos natin dyan. Papainitin, napakatagal, nakaka-boring. Hay, huwag na tayo magluto kung ganito lang katagal. Pero dahil nasa sobrang tagal neto, yan na, pwede na natin ilagay ang canola oil, sabi ni mama, para daw hindi po tayo masyadong matabaan. Ayan, ilalagay po natin yung oil. Isusunod po natin ang kikiam at saka ang scribble. Pero dahil nga po mauuna yung kikiam at scribble, kailangan po natin itong iprito muna bago natin isusunod yung ating onion and garlic. At ayan, mimekos-mekos po natin dyan hanggang sa mag-golden brown yung kulay ng squid ball. Yan, mekos-mekos lang yan. At habang golden brown na siya, pwede na natin isunod ang bawang. At ang sunod sa bawang natin, habang yan, shoutout kay Mark na naguhugas ng repolyo, napilitan lamang. Charot. At ayan na nga, inalagay po natin ang ating mga lahok na atay balunan. And shoutout kay tita, 1 oras na daw dyan. At kay mama na nagpiprepare ng ating mga lahok. At ayan na nga, inilahok na po natin ang ating atay balunan. Habang yan ginigisa po natin yan, may mekos-mekos lang po natin yan hanggang mag golden brown. At mamaya isa-separate po natin yan para sa bandang huli. Tatanggalin din natin para itatoppings na lang natin sa ating lulutuing canton at saka bihon. Ayan, nilagyan po natin ng sabaw dahil ilalagay natin yung mga gulay dito later. Habang pinamekos-mekos natin dyan, pakukuluan po natin yan ng medyo 5 minutes, mga ganon, mga 1,000 years ago, ganyan, pak, ganon. At habang naglalagay po natin dyan, lalagay natin ang oyster sauce. Pero actually, hindi talaga ako mahilig maglagay ng mga pampakulay daw ng soy sauce o oyster sauce. Pero dahil nga napilitan tayo, maglagay lang tayo. Pero ayoko talaga ng maalat pagdating sa pansit. Pero pagdating dito at hinalo natin yan, tatakloban po natin yan. At para tatagalin ng mga 3 to 5 minutes para maluto natin yung gulay. At after nyan, ilalahok na natin yung ating repolyo para masarap. Sabi nga nila tita, kapag nila mama, medyo malambutan daw kasi nga dahil ng mga ipin nila. Sorry naman. Shoutout nga pala po sa lahat po natin nanonood. At kung kayo po nakikinig at nakaabot dito sa video na to, write down lang po kung nasaan ng bansa or lugar nakaabot ang video na ito. And shoutout nga pala sa family po natin dyan, sa lahat ng family all over the world at lahat ng OFW po natin dyan, especially sa mga friends po natin dyan sa Taiwan. At habang niluluto natin ang repolyo, tinakloban po uli natin yan at inilagay po natin uli yan. Ayan, hinalo-halo natin din. Isa-separate po natin muna yung gulay para mamaya doon natin ilalagay sa toppings doon. Ano? Pag natapos at naubos naman ito, ilalagay naman po natin ang bihon na binabad. Ayan, di ko na nat-videohan kanina. Pero ayan, pakukuluan lang po natin dyan. Then yung canton, hanggang sa manuot ay yung lasa sa loob. Yan, maputla nga siya. Kaya nga, nag-request ulit ito na laglagyan na lang daw uli natin ng oyster at saka ng soy sauce. At inilagay po na natin yan ang ating mga lahok sa ibabaw. At sobrang sarap, guys. Yan yung tinatawag na bihon na may konting sahog na may konting bihon. Yan, napakasarap. Diyan pa lamang sa toppings ay napakasarap na. Hanggang sa muli mga kahugot, paalam, goodbye!